Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, breaking contempt case versus Sendanya and Hidarian confirmed to be submitted Wednesday in the Supreme Court. Ngayon po, isasampa na ang petition for contempt. Yan o, indirect contempt pala. Kasong indirect contempt laban sa mga Supreme Court critics na sina Representative Percy Sendanya at Professor Richard Hidarian, kumpirmadong isasampa ng Crime Citizen Watch at iba pang DDS affiliated groups. Ito na po yung sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. I think nung Lunes ata niya sinabi o Linggo na humanda na yung mga mayayabang na kritiko ng Supreme Court decision dahil isa-isahin namin kayo. Hindi kami nagbibiro. Okay. So sa mga hindi nakakasubaybay, i-review ko lang. Ano ba yung pahayag ni Congressman Sendanya? Sabi niya, ang Supreme Court, tinawag niya ang Supreme Court na Supreme Cuddler of the Philippines. Cuddler yung inaaruga o kinukonsinti. Kasi yung decision daw ng Supreme Court ay prinoprotektahan ng mga maestrado si BP Sara. May mga duda sila, spekulasyon na porke daw ang 12 Supreme Court Justices ay appointed by PRRD. Kaya yun, parang lotong Macau si ex-Senator Trillanes. Ganon ang pahayag niya na nagdududa siya sa desisyon ng Supreme Court. So, ito, mabigat itong sinasabi ni Congressman Sendanya kasi nga inaakusahan niya ang mga maestrado ng Korte Suprema na bias, pinapaboran nila si Vice President Sara Duterte. Tapos, nanakot pa siya ng posibleng impeachment laban sa mga maestrado. So yun, hindi pinalampas ni Atty. Topacio, Citizen Crime Watch at iba pang grupo. So, abangan natin ngayon. Ito naman si Professor Richard Hidarian. Marami siyang mga comments. Hindi ko lang nakuha yung pinaka-summary nito, no? Basta, isang anti-Duterte. Itong si Professor Kuno. Paano naging professor ito? Grabe, sumikat siya ng gusto yung tawagin niyang Sub-Saharan Desert ang Mindanao. Grabing insulto. Ako, originally, taga Ilocos ako. Kaya lang, permanent resident na ako, ng Mindanao. 1985, dumating, na-assign ako sa Mindanao. Since then, di na ako malis. Talagang nakaka-inlove ang Mindanao. Sa mga hindi pa nakapunta ng Mindanao, pasyal kayo. Magaan ang buhay sa Mindanao. It's really a land of promise. Tapos sasabihin na sub-Saharan level, parang Africa, mahiya ka naman kung totoong professor ka, Professor Hidarian. Punta ka dito sa amin sa Mindanao. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments.
Ito, si balita ngayon pa rin. Nagbabala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng humarap sa impeachment ang mga maestrado ng Korte Suprema matapos ideklara yon yung kanyang babala. Ipapa-impeach daw ang ipapa-impeach. I don't know kay Congresswoman De Lima, mabigat din yung akusasyon niya sa mga maestrado ng Korte Suprema. Kailang nagsorry naman siya. To me, kung nagsorry siya, okay na. Huwag na siyang sampahan ng kaso. Saludo ako sa humility ni Congresswoman De Lima na after ng maanghang na salita na binitawan niya. Kasi one-sided, sabi niya yung decision ex-party decision yan. First time kong marinig yung ex-party. Yung pala one-sided. Humingi siya ng apology. And sabi niya, handa siyang harapin any consequences sa kanyang pananalita. And to me, that's enough. Sana huwag na siyang sampahan ng kaso. So, sino-sino pa kaya ang mga susunod na kakasuhan? Sa tingin ko lang kandidato rin itong si disbarred lawyer Larry Gadon. Kandidato rin siya kandidato rin siya na sasampahan ng kaso. Maghintay tayo sa announcement mamaya. Wala pa akong na-monitor Ano pa? Now, welcome to the jungle, Lady Percy. Ellen Yap Mendoza, Ngiwi Pamor. Leo Brian de Guzman, dapat isali din si De Lima at Trillanes. Yan, pwede si Trillanes, yung sabi niya na lutong Macau. Indirect kwan din. Dan Revelo, tignan natin ang galing ninyo. Sa tingin ko, didiritso ang mukha ni Percy sa takot. So, salamat sa grupo ni Attorney Topacio, Citizen Crime Watch at iba pang grupo na magsasampa ng kaso na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, mayroon tayong livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang harvest ninyo manang? Napulo ra ri kasako. Kay 300 ra ang sako, nakuha na mo sako nga ipalit na mo, by 5. Kapindra 200 ang sako. Sa ay na lang isan kay makapalit na nito. Sudi ta ibaan. Bukas. May na lang bahalag brato. Basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Naay isa na duha. Tag 300 lang ang sako. Na kuan og sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Na pila karon ang gantang bugas. 120 ang gantang sa bugas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka naay na gamay para sa bulad. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, murag na sad na saka gantag. Salamat karon sa salamat kay nakatanong sayute.
Bahala brato, basta kay makakaon ni. Sige, manang Kapalit na salamat. mo bugas. Sige, salamat. Magbulad. Oo. Mag-practice, magkugi ba, magkugi.